gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok. Gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Subo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa kinaadman nagingon non potis isi diutonum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kun wa sa kamaturan ni pasukan. Hinungdan nga atong simbahan gitukod sa buhing kamatuoran nga mao si Kristo. Nagtudlo sa balang kasulatan nga gisuwatan sa kamatuoran sa Dios o sa tradisyon sa mga apostoles. Nasuwat ni San Pablo, hubti sa dakong kalig-on nga mong gitudlo kaninyo pinagi sa mong sinuwat o pinagi sa mong tradisyon. Kung nunay mo anak kaninyo nga magpahibaw nga siya magtutudlo apan dili mo dawat sa mong tradisyon, ayaw pakiguban kaniya. Mabasa na to sa 2 Tesalonica 2:15, 2 Tesalonica 3:6. Maigsoon pasalamat ta sa atong gamahan ng Dios nga padayon kini atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Ya atong pasalamat sa atong Arsobispo iyang Ekselensya Jose Serafia Palma, mga obispo kaabag niya sila si Bishop Midifil Dodong Bilyones. Nabantog sad sa kaligdong o maghupon nga pagpanagad sa katawhan sa Dios, Bishop Dudong Bilyones, Arsobispo Jose Serapia Palma nga daghan sa nahimo sa atong Archdiocese of Cebu. Laing kauban ng obispo si Bishop Antonio Raniula nga naila sa pagkamay ng puon o pagkamapailubon. O obispong Cebuanon si Bishop Emilio Bataclan. Nabisag retire na, magpasugo gyapon. Pag sa mga pare sa parokya, pare sa misyon, pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo, nga kanunay nagpadayon silang mampuon o madasigon nga pagpaambit silang kinabuhi sa katawhan sa Diyos. Sa mga laiko, Commission on the Laity, pinanguluhan ni Sister Fee Barino, nga naghimo sa malihukong mga kalihukan alang sa apostolado sa pagsangyaw na pangandam sa sunod tuig 2021. Nga mong kasumaran sa atong pagka-Kristohanon sa Pilipinas sa sumad nga 5 kagatos ka tuig human sa paganhi pag-ugbok sa kuros sa atong pagka-Kristiyanos. Salamat sa Diyos ni atong tulumanon o sa atong presidente sa
Cebu Catholic Television Network nga mo si Brad Dudong Limsua, iyang minahal kapikas, Sister Diane Limsua. Kato sa palipay ni Brad Dudong yan na siya pag-umangkol nga tuwag yun sa Roma, Personal Chaplain of the Pope, si Father John Thomas Limsua, nga anak sa igsuon ni Brad Dudong, nga naagyod sa kiliran sa Santo Papa. Dungugay na itong mga Pilipino nga usas mga suod nga nagtrabaho sa Vatikano sa ka-Pilipino. Salamat sa itong mga kaubanan sa Catholic Faith Defenders, lain-lain mga chapter nga padayon nga itong pagsangyaw, pagpatinaw sa itong pagtuo. Kaya magsuon di ta maglangan ato dining matagad niya itay kauban karon sa kabatanon nga sharer tigpambit sa Catholic Charismatic Renewal Movement o usab ka tig tubag tigpahayag sa atong pagtuong Katoliko. Nagtuon sad sa balang kasulatan History and the Fundamentals of Catholic Dogma niya si Brad Carlo Badenas. Maayong hapon, Brother Sok, o maayong gabi, agad nining atong maabta nining atong Sibya sa katinawan sa pagtuong Katoliko dinilang sa CCTN Channel 47. Kanya, Brother Sok, sa di pa ko mangutana, greetings nato kanunay, kining among kuraparuko kaniadto Brad Sok, si Father Anthony Murillo, o labi na gayod ni Brad Michael Cabonilas, o ni Brad Mario Agbo, o kanimo Brad Edwil Mabanag, maayong pagtanaw o pagpaminaw kanaton tanan. Bradsok, ang akong patinawan karon Bradsok isip pafokusan nining akong pangutana Bradsok. Bahi niining nikatap og dakong lalis dinhi sa social media, maski gani Bradsok gibalita nis mga TV o sa radyo madungog ni nato kanunay kining pamahayag sa atong Santo Papa karon nga si Pope Francis. Kay matud pa nila Bradsok nga ang atong Santo Papa nga si Pope Francis nagbuhat og usa ka dakong pamahayag nga niuyon siya ana og ni promote anang homosexual Bradsok og same-sex marriage Bradsok. Kay matud pa nila Bradsok ngano kitang mga Katoliko miuyon aning same-sex marriage o kaning homosexual Bradsok. Kay matud pa nila ang atong Santo Papa mi promote og miuyon siya anang same-sex marriage o homosexual Bradsok. Muna ang akong patinawan karon Bradsok nga kining dakong pamahayag ni Pope Francis na hugman ni og dako kayong lali sa social media Bradsok, maski diri sa TV o sa radyo, kanunay ning gibalita Bradsok, gibatikos kanunay ang atong Santo Papa nga miuyon siya aning mga homosexual Bradsok. Paliw ko og pagpatinaw ni Bradsok. Salamat kayo Brad Carlo Badenas sa imong paabot nining maong pangutana kay lagi usa sa gamhanang kahimanan sa kalibutan mao ang social media. Atong communication is easily to use and to communicate is the cellphone. Ang atong television, radio, newspaper o lagi kining atong usa ka tampo sa siyensya. Power of communication through social communication pinagi sa cellphone. Unya na sangyaw sa pagpaybaw halos tibuok kalibutan kadtong statement sa Santo Papa. Interview siya sa 2019. Karong bag-o gawas nga interview siya gikuhaan gyud og film documentary nga ang nagkuha mo ning usa ka kahugpungan gipanguluhan ni Evgeny Afinibsky. Kuhaan siya og silbi documentary interview. Onya, usa sa mga gisgutan nalitok Santo Papa ningon siya nga abay duwi ni ani ni guwa ni sa Sunstar atong nabantog na ilang newspaper sa Sugbo ang Sunstar pahina 5 gula sa Oktubre 26. Nganingon ng Santo Papa, gay people are children of God and have a right to be part of the family. So, mauning gisulti Santo Papa nga ang mga lakinon, mga bayot, LGBT,
mga anak sa Diyos. O doon na sila'y katungod nga mahimong part of the family. Bahin og sakop sa pamilya. Na kanang part of the family sa pinulungan nga laganap kayo, very wide and vague, gay specific man nga part of the family that the gay people can also enjoy the marriage of the same sex. Laki versus laki, babae versus babae. Sa ato pa, it would be understood the homosexual act. Pero giputol man na, bisag ka na lang nga pulong, wa magisgot ang sa Papa o homosexual act which is approved. Ang sumpay, nga wa nila isumpay, meaning kahugpungan sa grupo ni Evgeny Afinivsky nga nagkimog interview through documentary film na gisumpay sa Santo Papa nga wa nila ibutang. Giklaro murag sani ka qualifiers in English pa. Naghulagway, nagpasabot sa gusto tuyo Santo Papa. Niyo siya, that does not mean approving of homosexual acts, not in the list. Ako nato na binisayon sa atong binisya nga, dili ka na pagasabton nga ang Santo Papa uyon sa homosexual act. Karabang buhat nga supak sa 6th commandment of God. Kanang masturbation o kanang laki o lalaki, makikilawas, babae, makikilawas mo na nga natong homosexual act. Kanang isgutan nato sa ulahi. Wa magpasabot nga muna'y akong intention pagsulti niya na nga there is an approval or my approval with that sexual or homosexual acts. None in the list. Bisag jutay na lang nga kahulugan wa na masuod. So, gipadayag yun nga ang kahugpungan ining naghimo sa film nga si Evgeny Afinivsky, a film by Evgeny Afinivsky. Ilan ang ipaybaw nga naami giputol. Naami wa isumpay as integral statements of the Pope. And that statement, mo na akong gikutlo, gay people are children of God and have a right to be part of the family. That does not mean approving of homosexual acts, not in the lists. Wa na magpasabot nga ni uyon siya sa homosexual act. Bisa gamay na lang, wa mapil sa iyang intensyon. So that would resolve really. Nga this Evgeny Afinivsky film is being admitted by the film maker nga nay bahin sa sinultihan pa in English a certain qualifier of the President's statement of the Pope. Kamu nagtinaw ba? So klaro na nga ang Santo Papa wa gyud masuod siyang hunahuna og intensyon sa paghisgot niya nga gay people are also children of God. And they have the right as part of the family. Wala magpasabot nga sa tuwa pa uyon sa homosexual act. Muna iyang gisumpayan. Kung kanang gisumpay, wa ibutang. Karon giklaro na. Ha? That does not mean approval of the sexual act of these gay people. Not in the list. Sa gamay na lang, wa na magpasabot. So hinauton ta nga klaro ni kay naampo na sa Biblia. And the Pope knows that he could not contradict the divine revelation or statements of God because the truth of God cannot be changed and that is forever. Nana sa Salmos 117:1 nga ang kamatuoran sa Dios magpadayon hangtod sa kanturan. Salmos 119:151 ang sugo sa Dios magpadayon hangtod sa walay katapusan. Unya sa Leviticus 20 versikulo 13, nagyon ang Dios nga kung magduog ang lalaki uban sa isig ka lalaki o maghimo niyang buhat nga lawas nun sala na. O sa panahon pa ni Moises, they are to be brought to the punishment which is death penalty. So na, kamatayon ganing silo. Ya mo nitas bagong tugon niya sa
San Pablo nga nagsuwat nga to sa taga Roma, Roma 1:26-27. Mabutang panahon nga dunay mga lalaking dili mo gamit sa kinaiya sa pagpuyo sa ato pa pagpakasal so sa kababae, kundi sa isig ka lalaki na, nya babae isig ka babae. O kining buhata dautan, makapaabot sila sa dakong silot sa Dios. Muna gisultin San Pablo. Ya San Pablo biha ni ingon sa iyang 1 Corinto, suot niya sa 1 Corinto 14. Nga kini nga akong gisulti o gisuwat dili ni ako, sugo ni Ginoo. So therefore, divine revelation tells us that homosexual act is not really approved. That is contradiction defying the sixth commandment of God. So mo na ito yung ipahayag o nga itong mga batid sa teolohiya moral sa atong simbahan. Nagpahibaw ko yun nga wa gyud landong diya sa teolohiya moral nga nag-uyon sa homosexual act. That is sin against God, against the commandment of God, against the will of God. Muna atong tubag sa mga tanan ni Carlos, salamat kay Elohim mo nigi padangat ning maong pamahayag. Ako may paibaw nga nasuwat ni sa top of the week sa page 5, October 26 sa The Sun Star. Parang page 5. Ya, ato sa paminaw ni atong kauban nga kugihan kayo sa Catholic Lay Ministry, mo si Brad Edwin Paraguso sa Catholic Faith Defender. Unya atong paminaw. Maayong hapon kanimo Bradsok, sa dili pa kumutana Bradsok, akong greetings sa akong pamilya diha Bradsok diha sa Tungkop Minglanilla. Akong asawa si Sara Fernandez Paraguso, ang tulo na mo ka anak si Angelo, si Antonio ug si Arnold. Mayong pagtan-aw ninyo diha. Unya ako sang i-greet paghapit Bradsok nga akong igsuon diha gihapon sa maong lugar si Brad Mario Paraguso uban siyang pamilya sa akong sister-in-law si Nang Lutsing. Ang mga Plasibi family mayong paglantaw diha. Akong pangutana Bradsok mahitungod aning mga kalag na to as purgatorio Bradsok nga bisag usaon na to pruiba diha sa kasulatan na agyoy mabasa sa Biblia unya. Sa atong panudlo Bradsok nga kining kalag sa purgatorio mao ni ang katong mga kalag nga diin dunay mga sala panggagmay nya wa kay nulsol. Ang pangutana ani Bradsok kay dunay nag-ingon Bradsok nga usara kuno ni ka kahimtang na say miingon nga usa ni kadapit. Pangutana Bradsok, unsa mo klaro ani Bradsok? Kining pagtulunan sa purgatorio, pagtulunan ni sa Dios kay nasa Salmos Kapitulo 7, versikulo 11, ang Dios usa ka matarong nga maghukom. God is righteous judge. Mao na righteous judge, mao nga that will render punishment or reward according to their deeds or acts and thoughts and speech of man or woman. Ihatag sa Diyos unsang angay sa katao nga nagahimo sa iyang buhat. San Pablo may klaro niya na sa 2 Corintos 5:8 ngadto sa 10. Nga kini nga atong lawas bayanan rabiaan ni nato. Iya matubang nita sukmanan tagsa-tagsa, sukmanan ni Kristo o madawat nato ang ganti o silot agad sa tong nabuhat uban pa sa lawas. So klaro kayo ang indication positive nga human sa kamatayon biyaan nato atong lawas. Hukman na inta. Dawat nato ang ganti o silot agad sa atong nabuhat uban pa ta sa lawas. Nya, giklaro mo gud sa balaang kasulatan si San Juan misulti sa 1 Juan 5:16. Ningon siya nga, kung doon ay inyong nakita nga doon ay nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, iampo ninyo siya kay pabangunon siya sa Dios o magahimo sa paghinlo siyang sala kadto nakahimog sala nga dili ngadto sa kamatayon. Pero doon ay sala nga ngadto sa kamatayon, wa ko magaingon nga iapil kini ninyo sa pagampo. Nabasa ni sa 1 Juan 5:16-17. Nya kining sala nga dili ngadto sa kamatayon, mao ning sala nga gagmay ra nga ni Kristo pa
kung nakahimo mong sala nga gagmay, wagi mong silot, wagi presuhan, pero maluwas pa mo. Yan man is Biblia. San Mateo 5:26. Kung ang buhat sa katao, gamay ra, silot, gamay ra sad. Wagi siya og presuhan. Pero magkagawas pa siya. Although this presuhan, gi-definir ni San Pedro. Sa 1 Pedro 3:19, pagkamatay ni Kristo ang lawas gilansang sa krus, pero buhi siya sa Espiritu. Ang kahimtang siyang tawanong kinaiya mo'y namatay. Dili ang iyang Espiritu. 1 Pedro 3:18. O ang iyang Espiritu ni Kristo miadto sa kapresuhan nga Espirituhanon. Nagwala siya sa mga Espiritu nga nabilanggo dito. So, klaro kayo ang gisulti nga dunay bilangguan nga giwalihan pa ni Kristo sa ito pa doon na pa'y esperansa sa kaluwasan. Si San Pablo sa Hebreo 1:1 at sa 3, ngayon siya patens purgationem peccatorum et sidit ad exteram patres omnipotentes. Naay po nga Latin, purgationes, patens purgationes peccatorum, patens purgationem peccatorum. Nakahimo siya pag himo sa kalinisan sa kasalanan. Humaniya namin sa kasya sa langit. So kanto day pag-adto ni Kristo sa linisanan, gingan lang tog purgationem, derived from Spanish noun purgatorio, sa Latin purgatorium. Linisanan na. So mo na nga ang hustisya sa Ginoo nagtudlo nga dunay gagmayng sala nga gagmay ra sa nagsilot. Mo nang dunay purgatorio. So kung kahimtang man og dapit gitubag na simbahan, that is kahimtang ang dapit. Kay ilagay kahimtang tungod kay igbiya sa atong kining kalagi kaslawas, gano'n na tayo salang mortal, muagi mata sa linisanan. So kanang moong linisanan kayo pa may lawas, kalagman, kahimtang na state of cleansing, which is also suffering. Munang kalags purgatorio, ginganlan o suffering church, iglesia purgante. Pero igbalik ni Kristo, doon naman tayo lawas. So, doon ay state of sudden suffering to cleanse the venial sins nga naapa. Kaya naapa may ibalik ni Kristo na mahiyabtan nga buhi. So, pareha sana siya usa ka dapit kay naa may lawas nga feel on that. So, muna ang tubag na purgatory is a state of suffering, that the truth of the matter that we cannot discern what is the reality, except the Bible states kung nabuhat ni bisan kinsa mahugs kapildihan, why sa payan nga moagi kayo pero maluwas pa. Dili man ni langit, kay langit man kayo. Dili sa ni impierno. Kay impierno, ang kastigo sa impierno, wa may katapusan. Pero kini kay kung nabuhat ni bisan kinsa mahugs kapildihan, why sa payan nga moagi kayo pero maluwas pa. So, kayo ra atong nisgutan na, pero we do not know actually matubas mga profound insights dita kay bao what kind of that suffering. Unless nga mo-focus tas Biblia, that is fire. Yeah, ang pagkatana ni Brad Edwin, that is a state, yes. That would be a place at the moment sa panahon sa pagbalik. Kaya doon na namatay lawas, pagbalik ni Kristo. Risen body. Yeah, di man na pasudlon kung doon na pa'y gagming saang mortal. So it would be a pain which at the same time felt by the body. Pero cleansing man, balhin na siya sa dapit, sa tuo. Kaya duha naman kalugar ng panudya, huwara magtuo sa mga kanding nga mga makasasala sa impierno o sa mga karnero katong buutan di as tuo padoong sa langit. So, muna, Brad Edwin, may answer to that. Pero the reality on that fact nga kadtong gigisgutan na kung doon na lawas sa ito pa kay mo felt man siya sa lawas, there is something somewhat like a place. Pero ang primary at this instance
kahimtang yun, dili padapit. Muna itong tubag sa may pangutanan ni Bradwin Edwin Paraguso. Balik tas itong kauban. Daghang salamat Brad Sok pag-usab o maayong pagtan-aw ni Sister Sosie Pulvira, maayong pagtan-aw nimo diha sister. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin nining atong doktrina, bahin nining Assumption of Mary o kining pagpasaka ni Maria lawas og kalag. Matud pa sa mga kaigsuonan nato nga mga protestante Brad Sok, kini nga doktrina numero 1 ning dili mabasa sa Biblia, kining pagpasaka ni Maria lawas og kalag. Matud pas mga protestante Brad Sok, dako ni siyang supak sa Biblia nga si Maria di nga gipasaka lawas o kalag. Kay matud pa nila Brad Sok, ilang basahon ng Juan 3:14 nag-ingon din ni Brad Sok og maingon sa Juan 3:13 Brad Sok ilang gigamit nag-ingon din walay nakasaka ngadto sa langit, gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit nga mao ang anak sa tao. Dinhi Brad Sok matin-aw kayo ang ilang sitas nga gigamit nga wala pa gayoy tao nga nakasaka sa langit, gawas niadtong anak sa tao nga mao si Hesus. Unya Brad Sok matud pa nila nganong niingon man ta nga si Maria gipasaka sa langit lawas o kalag nga wala pa may taong nakasaka sa langit. Nya ikaduhang punto Brad Sok, matud pa nila nganong si Maria gipasaka man lawas o kalag didto sa langit, nga kung basahon natong unang Korinto 15:50 matud pa ni Apostol Pablo nga lawas ang unod ug dugo dili makasuod sa langit. Ug ngano man Brad Sok, si Maria lawas o kalag gipasaka man sa langit nga wala may unod ug dugo makasuod sa langit. Palihog kog pagpatinaw na Brad Sok. Unahon na tagad katong mulahin ni mong nasulti nga 1 Korinto 15:50 nga way unod o dugo bukog nga makasuod sa langit. By the way, diya sa Biblia doon na very specific meaning when you mention the carnem or body lawas. Si San Pablo naghatag og kahulugan niya na sa Galacia 5 versikulo 19 ngantos 20. Ang buhat sa unod ingon nga kini agda siyawa. Mao mga pakikilawas, pagbuno, pagsukol sa ginikanan, paghimos mga paglapas sa mga sugo, si kauno mga sugo, kaligutgut, pagdumot, kini sila mga buhat sa unod o ang nagabuhat ni dili makasulod sa langit. So mo na kanimingon kay the working of the flesh. It means the human, the very body of that man subjected to his weakness and frailties, committing sins. Mo na ibot ko sabot. Pero nga doon na ba'y lawas o galag nga nakaadto na sa langit? Doon na. Niya sa malang sulatan nato kaning gamito ng Biblia sa Genesis 5:24. Ikapito ni Adan nga mo si Enoch nga nabantog siyang kabuutan kaaghop og samtang naglakaw siya gisakgaw siya sa alimpus o gida sa Dios sa langit. Matod pa si Hebreo 11 wa siya mutilaw sa kamatayon. Ya laing tao nga gida sa langit nga dunay lawas si Elias. Mabasa nato sa 2 Hari 2 ngadto sa 14. Nga samtang naglakaw si Elias ug sa iyang tinun-an nga si Eliseo, gisakgaw si Elias o gipasakay sa kabayo nga dunay pako kayo o gipasaka siya sa kaitasan. So bang hubad ipasaka sa langit. Pero sirado mang langit niya to, man mas kasaan niya danog iba. Meaning kaitasan bot sabot, he joins the spare in the border of God's will. Sirado man ang langit. Kuman makasa siya danog siba. Muna, the question nga doon na ba'y nakasaka sa langit lawas o kaag? Na, that's the answer. Ngunit ang sa mahal nga Birhen, Santa Maria, doon ay tagna na sa Salmo 132, versikulo 8. Mayroon ang tagna ni David, O Ginoo, bangon, pauli ka sa imong pahulayanan. Dili ka ikaw ra.
ang arka sa imong kalig-on, ang arka nga imong gisudlan. Kanang arka gisgutan og tabernacle, that also refers to Mary, mahal nga birhen. Kaya diha man si Jesus taguangkan sa ginahan. Lawson na ito pagbasa. Sa Salmo 132:8, bangon Ginoo pauli si mong pahulayanan. Dili ka ikaw ra, kundi ang arka si mong kalikon. Kisa maning arka ang gigisgutan. Sa Pinarayag 11:19, nakita ni San Juan ang arka diya sa templo sa Dios. Pero iyang gisumpayan, usak ka babae. Nilabihan katahom, mahayag, o gipurong-purungan sa 12 ka bituon, nagtindog sa buwan. O kining babayhana maong inahan sa bata nga magmando sa kalibutan pinagi sa barang nga putaw. Kung nato basahon ang Hebreo 1:3, nagisgot si San Pablo, Santo Niño, batang Hesus, nga magmando sa kalibutan sa barang nga putaw. Ipasabot nga kadtong babae nga manganak ini bataa, way lain mo si Santa Maria. Although another interpretation that would be the Israel, the first people of God in the Old Testament. Pero the very literal fulfillment mo si Maria. So klaro nga ang mahal nga birhen kita kini siya gipasakas langit. Wa kakita ang uban. Pero usas mga apostolis nakakita sa tradisyon. Nga pagpauli ni Tomas didimo ang usa ka misyonero sa mga apostolis. Nakita niya ang mahal nga birhen, pwerte niyang lipayan, nagdagad siya padung. Pero samtang magkakusog ang dagan padung ni Maria, Santa Maria, murag mag-anam sa kalayo. Hangtod gisapwang sa panganod, igon na siyang nilantaw. Ang mahal nga birhen gipasaka sa langit, lawas o kalang. Witness, one of the apostles was Thomas, the doubtful Thomas. Pag-abot niya, ibalita din ng mga apostolis, namatay man ang atong mahal nga inahan. Nilingo-lingo si Tomas, wa man, buhi man. Siya awan to tas lubnganan, amo na magilubong. Pag-abli las lubnganan, ito dako kayong bato, nangalimyon ang humot kayong mga buwak. Pagtanaon las lubnganan ni Maria, how ang wa dito. So ingos Tomas, I am right. I saw her personally. She assumed into heaven, body and soul. Siya gipasaka sa langit, lawas o kalang. That is tradition. O di na mabasa sa Biblia. Ang aturo na itagna, nga si Maria, pasaka sa Diyos, lawas o kalang nga sa langit. Muna nga itong tubag sa pangutana ni Brad Carlo, na nga nakadanagtas mga nahuna niya itong mga nagsupak-supak din. Salamat. Ya, sa di padayon, atong greeting sa pipila nato ka mga kauban, ilan ni Brad Adam Ampir, ng atong national, dili ni siya national president, kundi Archdiocesan President's Catholic Faith Defender, Brad Adam Ampir, Brad Andy Sandoval, Brad Daniel Sicoya, Brad Florix Rubia, Brad Jeffrey Calyusa, Brad Efrain de la Peña, Brad Edwin Isaal, Brad Jung Chua, Brad Mario de la Serna, Brad George Torifil, unong sa tariha, yato sa ning lantaon karon dayon kining mainungdanon kay Pebaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, Pitsa 20 City maron atong live sa katinawan sa pagtuong greeting din ako sa kong suod king amigo diya sa poblasyon si Ondong Uka Oscar Canton. Lugar, salamat kayo nakita ta tumiyaging semana o niyon ka na ako nga maglantawan ka sa atong katinawan sa pagtuong din sa CCTN. Onya, gahapon, Pitsa 26, pista din ni San Luciano. Kini si San Luciano, kalimot ko sa period of time, siyang pagkinabuhi sa yuta, usa siya ka worshipper of Satan. Ay ang gisimbag yalagaran ng yawa. So, di siya mahadlok pagkasa, kay total amigo na kong yawa, igadto na ko sa impirno. Apil na ko sa mga bata-bata siya, tili, ma-exempted tili siya sa kainits kayo, which was fallacy. So, mo na to, sige na siya sangyaw sa siyang pagka-worshipper, tigsimba siyawa, galagad siyawa. Pero diyo sa ka-Kristiyana kayo babae, matuhon kayo, murag doon ay gift of discernment. Pagtagbo niya ni San Luciano, teli, nangulibaw tiyang balhibo sa babae, kamgo nga, ang sud ning tawana yawa. Nanguros, sign of the cross. Ang yawa ang nasud ni San Luciano, lagtiw, kurog siya, lisang siya, niya ang nakita babae. Pero na sense niya nga daghang nang gawas siyang lawas, the demons. Mutuningon siya, woman, how did you know that I am a dwelling place of demons? Sir, I sense it. You had demons. I also observed that the demons were getting out from my body. Yes. So please, guide me to become a Christian. Muto na Kristiyano ni siya. Gawa na hiyawa kay nalaga naman siya sa Diyos. So, nahimo siyang buutan yung kayo. Matinumanons na po kasugo, dibuto sa Eucharist, nag-mission, o nga ni nakanonize po siya as a Saint San Luciano, formerly the worshipper of Satan. He belongs to the church of Satan. Sakop siya sa iglesia ni Satanas. Nakadungog mi nga diha sa Talisay City, Cebu. Luyo sa St. Mary's High School. Na kuno'y simbahan ni Satanas. Manang mabantay mo kay makuyaw man. Mukalat ang kadautan. That will really circulate the evils, the vicinity, and the members of that. Tunay babae nga naninguha paglayas because she felt something very extraordinary, the chaotic state of mind. Mao na nga nilaya siya, gidakop pagit siya sa mga kauban niyang satanic. Napugo siya pagbalik kay patyon man siya. So I think we should know and pray for these people nga na kuno'y simbahan sa yawa, the Church of Satan na sa dito lo Sa Luyo sa Miris Brasok. Miris Little Children dito Luyo Brasok. Adili din na sa kuhan to din na sa Tabunok. Oh, Tabunok Brasok. O dili din sa St. Mary's High School is poblasyon. Ang Mary's Little Children. Panguluhan mo si Fred Kickenbeck.
Na des luyo diha. Mo na nga Na din bangan sa gyud des Monsignor Fred Kakanbiki. Or ba na siya tig ayos ug tigingilin sa panuway. Kay he is one of the recognized by the bishop, archbishop as exorcists. Mara magbantay ta kay peligro kayo when we are becoming the tabernacle of Satan. Kasahat ang mortal, the Lord God does not dwell us. The demon dwells us. Muna nga, likay gitag sa ang mortal. Yan yung panahon na kay ikalitan tas kamatayon, di ba mingon nga, bata-bata ko siya, ay gadon ako sa impyerno, parehami dili mo initan. Ang Yawa mismo, giinitan sa tuman kainit sa kayo. How does it become true that Satan is still going around and tempting nga naam kasi sa impyerno? Ang impyerno siya, matod pa ni Monsignor Cayetano El Bolingo, nasa iyang kahimtang. Ang kayo nasa iyang kahiladman. Sikasa siya, nag-antusias kayo. But because he was still allowed, he's still allowed. Nintal siya, pero na ang impyerno niya. Marabag portable transistor radio nga na to. By the way, atong paminahon si Brad Edwin. Maing hapon pag-usab Brad Sok, nya sa dili pag ko sa akong ikaduhang pangutana Brad Sok, atong greetings atong amigong pare diha nga kugihan kayo o diha sa nindot kay niyang pagwali Brad Sok sa mga misa ni Father Eric Ikong diha sa poblasyon Minglanilla gyud sa Kupli kasing-kasing ni Maria. Mayong paglantaw diha Pader og ni akong mga kaubang lay minister labi na gyud ni Brad Edmond de la Cruz nga kanunay siyang naglantaw na to Brad Sok. Ako pangutana Brad Sok, ako gihapon ni pahaom na ning moabot nga Nobyembre sa ulog na to sa tanang mga santos. Atong simbahan Brad Sok mo kanunay sa mahimong santos. Mubor ni pangutana ha Brad Sok, ako lang pangutana, gawas anang mga santos kanunay sa atong simbahan Iglesia Katolika Brad Sok. Doon na pa ba'y laing mga santos Brad Sok nga wala mailhi? Palihog ko tubag Brad Sok. Okay. Claro. Yeah, cause programa, please. Don't interrupt. Ikasubsina. Okay. Ang tubagan na to, Brother Edwin, daghan kayo. Mabitaw nga sa Nobyembre 1, gi-assign na simbahan nga All Saints Day, Todos los Santos, Dia de los Todos los Santos. Adlaw na nga kining gipanungod sa tanang mga santos nga nato maili kana mga bata nga humanang mabunyagi namatay siguro na sa langit kadto mga tao nga silang pagpuyo ning kinabuhi na ni guro pagpuyo kanunay sa santos nga grasya hiyabtan sa kalit nga kamatayon napusilan ba nadamagan pa wa gani ka panguros pero naman sa kahimtang sa grasya langit gyud na pero wa makanunay so wala tuboy sa pedestal sa altar sa mga santos nga mapasidong ka na to. But they are saints. Once a person dies in the state of grace, he is 100% candidate to enter the kingdom of God. Muna may itang Katoliko nga doon natay kasiguruan ba maghinulsol ta pagayo nya mo kumpisal ta sa itong nga saha mubiya ta sa itong nga saha dili kay lagmit pasayloon kita sa Ginoo. No. Ato na ibasahan ng Biblia sa Ezekiel 18:27. Kung ang usa ka makasasala, nakaamgos kadautan siyang sala, naghinulsol, nagbiyak, nagtuman na sa sugo sa Dios og nagbuhat og mayo, maluwas siyang kalag. Repeat, Ezekiel 18:27. Maluwas siyang kalag. Yeah, and the church provides us the sacrament of reconciliation to ascertain that you are forgiven, we are forgiven. Na gisulti nga, mingon si Jesus, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, ang gahom, o bisag kinsang sala ang inyong ipasaylo, napasaylo na. Bisag kinsang sala ang awan nyo, pasaylo o wala sa nung pasaylo. Na nasa Ebanghelyo. Tubagadong. Namo ko yung nagsigtawag niya, nayatas programa.
So mo na nga bulahan kay tang Katoliko nga magduda tag napasaylo baka ko perti naman ako inihilak sa kung sa nga daghan na kaya niya balik-balikon pag yun ako. Ingon bang Ginoo sa Jeremias 8:6, ayaw nalantaan ng paghinulsol ninyo. Magsigi mo og pasalig nako naghinulsol kay mo biya sa sala. Ang tinuray wa ka mo biya, balik-balik kasi mong sa maorag ya pong sala. Dili ta ka pasaylo. Kay bisag unsa kadako sa o kangilad sa nga atong ginulsulan gibiyaan na nato pasaylo man ta. Unya lamian magutay ning sala kay sayon buhaton nilami pagyod wala kasata. Pero kung makaamgo ta nga we are not destined only on earth. Nindot ang tao niya patas kalibutan total makasasala og maayo niya sa kalibutan ang uban gani mas malipayon pa makasasala og dato na. Pero doon na may kinabuhi human sa kamatayon, life after death. Nasuwat man na, di man ta ka pamalibat sa gisulti sa Ginoo. Lucas 12:5 kadluki siya nga human makapatay nimo makatambok si mong kalag sa impyerno. Human ka mamatay makatambok si mong kalag sa impyerno. Fear him. So, di na nato tasyon pag sa isa na Brad. Pero nahimong pangutan na Brad Edwin may tungod sa mga santos nga doon na ba yung mga santos nga Gawas sa wa makanonize daghan kayo mana nga ikapil na to sa atong mga pangaliha nga mutabang na to kay saints in heaven are pleading with God in our behalf na sa pinadayag 20 size no ibingan to sa Jesus nakita ko makalag sa mga martir nga gipamatay ilang lawas sa kalibutan pero dito sa langit nagdaig sila sa Dios ug nagampo sa Dios para natong nga buhi. Klaro kayo no? Okay, presenta. Daghang salamat Brad Sok, handos na lang ko sa pangutana Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok bahin ni Santa Maria Virgen. Kay sa usa sa titulo ni Mama Mary Brad Sok, kining gitawag siya og Mediatrix of all grace. Nga si Santa Maria Brad Sok gitawag siya tig patiliwala sa grasya. Pero Brad Sok, tin-aw man kayo ang Biblia Brad Sok nagtudlo nga wala na may laing tig patiliwala sa Dios o sa tao si Kristo raman jud Brad Sok. Unang Timoteo 2:5. Unya Brad Sok, si Santa Maria Brad Sok gihimo nato siyang manlalaban. Og tin-aw pod Brad Sok sa Biblia nga ang Biblia nagtudlo nga wala na laing manlalaban nato ngadto samahan maora si Hesus. Nganong gitawag man nato si Maria ana Brad Sok og mediatrix. Unya gitawag po nato siya og advocate palihog ko pagpatinaw ni Brad Sok. Gitawag si Maria mediatrix tig pataliwala o agianan sa tanang grasya. Ang tag-iyas tanang grasya mo ang Diyos. O katong natao ni Birhen Maria mo si Kristo nga Diyos nga siya mo'y tinubdan sa grasya sa buhat 15:11 ang grasya ni Kristo makaluwas. He is the living grace, uncreated grace, si Kristo. Yan mo may diyan ni Maria. Muna nga si Maria, silbi mo'y agianan sa tanan nga grasya nga gikasamahan nga natingob diyan ni Kristo ni agi ni Maria. In that sense, Mary was mediatrix, agianan sa grasya nga buhi, linalang nga grasya nga mao si Kristo. It is reasonable to call Mary the mediatrix of all grace, and that very grace mentioned is Christ Himself. Nga kanang usara ang manglalaban na sa Hebreo 9:15 nga usara atong manglalaban taliwa sa daan o bagong testamento si Kristo nga gipatay diya sa krus yang dugo sa pagpanubos kanato. Mao nang the only intercessor o somewhat mediator for redemption, Christ. Siya ra ang atong nganlan og kining manglalaban sa pagpanubos. Pero manglalaban sa pagkamag-ampo mga santos. Niya sa Biblia na sa Job 5:1. And God said, "My people, if thou cry on earth for me, and I will not listen to you,
resort to one of the saints. Kung kamo nga niya siyuta, mutawag mo na ko, pero dili ko maminaw kaninyo, dangop mong santos. So that is one of the advices of the Lord. Usa sa mga tambag niya, padang pong tagsantos. Muna nga, ang mga santos, makatapang nato. Finally, usa lang ka teksto sa Biblia na sa Santiago 5:16. 17. Mayo Santiago, kadto si Elias tao sa Dios. Pagkakita niya sa mga tao naghimo sa daghang mga kailayan, daghang pagpakasa, nagampo siya, Ginoo, ayaw pawan ang langit. O guwa maguwan, to katuig tunga. Magkalilisan ka, imagine, usan lang kay kasimana, o sa kabuwan bang watayuan, batiyon na natungtuman nga kainit. 3 years and a half, no rain. Ang mga yuta ng liki, ng litad sa daan, sa mga kawanan, mga mananap o mga tao nga matay. Pero pag hinulsol na sa mga tao, Ginoo, pasaylo kami. Dako kininamong sala pagsupa kanimo, balik nami kanimo. Pagkahibaw ni Elias, Lord God, I do send my petition and pleading for you, from you, Lord. Pangayo, nagaliw po, naghangyo ko Ginoo, pawana na. Nibundak ang kusog nga uwan. Nagisumpayan ni Santiago, ang pagampo sa taong santos, dako kay kahimuan. Wala nga, makatabang ang pagampo sa mga santos. Wala katangingon nga usara manglalaban sa Kristo ra, wala nila makita unsa na. Nana sa Hebreo 9:15, only one mediator for redemption, but mediator for intercessions or prayers can be done by the saints. Si Maria, may dakong bulahan gitagas Ginoo. Higayon nga maghimo siyag milagro si Jesus tungod sa ni Maria. Wanay bino anak, nagkaguliyang ng kusina. Nag-uul na kayong kinasal, predicament and embarrassing moment of the newlywed couple. Wala sila bino. Kasi puhong ni Jesus, wa man tayo labot din bisita raman ta. Yawa pa mabot akong panahon pag milagro. Uglain pa ito ma-discourage ag balibaran din ta. Pero ang mahal nga birin ingon, Dong, kamo ba nga nag-atiman diri? Unsa ga isugos kong anak tumana? Sugo man ni Jesus. Kanang unom katadyo nga basiyo, sudlig tubig. Dana nga rin. O gahimo ni Jesus nga bino. Ningon mahal nga birin, awa. Murag balibad, pero sanong di ay. Because that is the pleading of the mother to the son. Nasuwat na sa Biblia, Ono Hari 2, 19:20, kung ang inahan mangayo sa anak, ang anak dili mo balibad. Muna si Birhen Maria, muna'y labaw sa tanang ating pangaliw po nato. Ang iyang pangayo, dili malibaran. So muna itong tubag, Brad Carlo, nga kini pagkamanglalaban. Sa di pa tayo tapadayon, Brad Edwin, si pungtana, ato gyapong greeting sa atong mga kauban ngo ni nato matiwas sila si Brad George Storyfield, greeting nato. Brad John Porca, Brad Lina Mancia, Brad Francine Carlos Pastorite, Brad Asis Agipo, Brad Jim Labonita nga tuaro sa San Carlos Bukiran, San Carlos City, Negros, Brad Hernando Mangitngit, Brad Crispin Tangpos, Brad Dennis Abarquez niya aron, Brad Carlo Badinas niya sad, Brad Daniel Africano, mo ni tigpatik nato sa atong mga kining kadtong mga milagro pakita sa Ginoo sa pare nga si Padre Jose Manyangat. Brad Gerald Rabaya, Brad Michael Cabonelas, Brad Edwil Mabanag, Brad Chris Arkay sa Bohol nga naminaw tan-aw sa nato. So, Brad Edwin. Aming hapon ba sa Bradsok, nga diretso ko pungutana Bradsok, mahitungod aning kahimtang mangyod ko. Ang paluhap ko nga ang purgatorio di ay dapit og kahimtang. Unya sa panudlo simbahan Iglesia Katolika nga usa sa ni siya ka kalayo. Ang impierno Bradsok, so usa ka pare sulti ni Father Jose Mangiangat nga kini usa ka Indiano nga pare nga namatay niadtong kumasayop nga dekada 80 kapin. Unya nakita niya Bradsok ang impierno niya usa gyud ka ang impierno usa ka grabe ka disorder Bradsok niya na niabot man day og 2000 degrees Fahrenheit ang kainit og 95 degrees ang iyang bulog niya grabe ang paghilak gidaghan kay gisaysay gyud niya Bradsok nga usa sa
dako kayo mga impierno kining pagdumot. Ang akong pangutana, Brad Sok, sa purgatorio, Brad Sok, unsa man sad ang kahimtang itong kalagong purgatorio, unsa may ilang bation kay tugbang sa impierno, Brad Sok? Parehas ba og lahi, Brad Sok? Kanang kahimtang sa kainit sa impierno o sa purgatorio matud pa sa usa ka Santo Tomas de Aquino, susama ra. Pero ang kayo paganto sa impierno mahuman. Dili. Padayon ginahangtod sa kangturan, pero ang pagantos o kasakit sa purgatorio temporaryo ra. Kung man ato mabayri atong gagmayng sala, balhinon na tang ato sa langit. So, kining monikal inan, temporary punishment, cleansing of our sins, gagmayng sala, wala itong inulsuli, purgatorio na. Pero, kastigo sa impierno, eterno. Manaba ka na sa Biblia. Naana sa Revelation, pinadayag 20 versikulos, o ang manalagnang bakakon, mananap nga mapintas, ngiyawa, o ilang makauban, kalit mag-uwan og kayo, o mag-anto sila sa silot nga walay katapusan sa impierno. Walay katapusan. Manang kuyaw kayo, samtang ni atas kalibutan, we have all the chances not to be cast into hell. Hinulsol na yun, manaan tauban ng pagkigbisog, sa dili na pagpakasa, di na mahimo eh. Matod pa sa usa ka tawo, sa di na mahimo, sok di na tinuod, na nasa unuhuan, unuotsok. Kung usa ka tawo, mingon way siya, bakako na siya, break ta diha. Basa sa ang unuhuan 3:9. Kamo nga gipanganak na sa Dios, ingan lang na kamo mga anak sa Dios, naanan ninyo ang binhi ni Kristo, about the grace of Christ, makahunong mo pagpakasala. So, dito maingon dahil nga, sigil lang pagpakasa, makahunong pagpakasa. Yahaw, nasa Sirach 21:1, likay sa okasyon sa kung babae ng imong kaibgan nga maibog gikap mura kag gibatubalani likay na kung sapi ba na nga dalitang maibog og kwarta maghunahon na ta, God will provide our needs. Kung mga kaaway ba nato nga langbit makasungi ta likaya na siya. So makalikay kita sa okasyon sa makahunong ta pagpakasa, makapugong kita sa tong kasuko kaulag kahakog guban pa 1 Pedro 4:1 na dili na ako. Kung ikaw makapugong si mong kailibgon, imong pasyon, imong kaulag, makapugong ka gani, makahunong ka papagasa. All these things nga isulti din na mahimo. Ang makahimo, ang isulti ni San Pablo gihapon. Kung kita nidawat sa atong magagahom, si Kristo magpuyo ka nato, siya nang muagak nato, so natong hunahuna, mga pulong ug buhat, pagpugong nga di ta kasa, the reigning Christ within us, that will do what is difficult for us, it will become easy for Him. So muna ito'y katubag sa may putanan niya. Dong, muragyabtan natas itong panahon, pasalamat ta ni Brad Dodong Lemsuang, atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Yang kapikas Dayan, mga staffers sa CCTN. Yauban nato si Brad Carlo Badenas, Brad Efrain, Brad Edwin Paraguso, Badenas Efrain de la Piña. Niya si Dominicos Fernandez o mga Dinis Abarkis. O si Dinis Abarkis. Dinis Abarkis, yes, mga itong direktor karon. Salamat kayo ang Diyos magapanalangin ka nato. Tagbuta po huning atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat sa nagalalang dapit katagbo ko sa taga Cagayan, si Monsignor Abelard Kabelian. Siya Bradsuk, abot na din ang kining katinawan sa pagtuo pinagi sa cable dito. Thank you kayo ang Diyos magapanalangin nato. Redwin?
Nazareth